serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Philippine o ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, at business. Gayon din ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bilang batas ang Republic Act No. 11962, ang Act Establishing the National Employment Master Plan sa isang seremonya sa Malacanang nitong Miyerkules, ika-27 ng Setyembre. Layon ng trabaho para sa Bayan Act na maitatag at mapalawig ang National Employment Recovery and Job Generation Master Plan. Ito ay sinabatas upang pasiglahin ang paglago at pag-unlad ng lokal at nasyonal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagsusulong sa pamumuhunan, partikular sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ang trabaho para sa Bayan Act ay consolidated version ng House Bill No. 8400 o Act Institutionalizing and Expanding the National Employment Recovery Strategy o NERS to a Job Creation Plan. Gayon din ang Senate Bill No. 2035 o ang Act Establishing the National Employment Master Plan. Narito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. So I'm very pleased to stand before you today at this ceremonial signing of the Trabaho para sa Bayan Act, a significant milestone towards the sustainable and inclusive development of our country. I thank both the Senate and the House of Representatives, led by Senate President Juan Miguel Zubiri and Speaker Ferdinand Martin Romualdez, for the timely passage of this bill, which is amongst the priority legislative measures of this administration. The law will help us solve the various challenges plaguing our labor sector, such as low-quality jobs, skills mismatch, and underemployment, among others. It likewise addresses the need to update the skills of our workers and promote the use of digital technologies, particularly for our micro, small, and medium-sized enterprises or MSMEs. Crucially, this act will lay the foundation for the Trabaho para sa Bayan Interagency Council, which will craft a master plan for employment generation and recovery. It will be chaired by the Director General of the NEDA
and co-chaired by the secretaries of the DTI and of the DOLE, with representatives from other agencies and from various sectors. All government agencies, including LGUs, are enjoined to cooperate and coordinate with the Council to ensure the effective integration of the plan into their policies and programs. I therefore direct the Council and all concerned government agencies to fast-track the issuance of the implementing rules and regulations of the law so that our workers and stakeholders can immediately benefit from it. I likewise enjoin the DOLE and the NEDA to harmonize the Labor and Employment Plan 2023 to 2028 and the Trabaho para sa Bayan Plan to ensure that all government efforts and resources will be effectively and efficiently managed. To our businesses, especially our MSMEs, we will continue to provide support and other incentives, such as increased access to financing and capital to promote self-reliance and spur employment generation. Under this law, we will also incentivize employers, industry stakeholders, and private partners who will facilitate skills development, technology transfer, and knowledge sharing amongst our businesses and our workers. With this concerted effort, I'm confident that we will not only achieve the goals of this law, but we will also realize our vision of Bagong Pilipinas. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Sa pagpasa ng batas na ito, binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Kaya samahan po ninyo kami sa pagsisiguro sa tagumpay ng batas na ito at sa pagpanday ng isang maunlad at bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang oath-taking ceremony ng dalawang batches ng newly promoted star rank officers ng Philippine National Police o PNP sa Malacanang nitong Miyerkules, ika-27 ng Setyembre. Nagtipon-tipon sa naturang kaganapan ang 55 newly promoted PNP officials na binubuo ng isang Police Lieutenant General, 7 Police Major Generals at 47 Police Brigadier Generals. Kasama ng Pangulo sa isinagawang oath-taking ceremony, sina PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Benher Abalos Jr. at Presidential Advisor on Military and Police Affairs, Secretary Roman Felix. Narito naman ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa nasabing kaganapan. I'm glad to welcome and congratulate the newly promoted star rank officers of the Philippine National Police. As you take your oath today, you assert your new role as leaders of a renewed police force, one that takes pride in its integrity, in its competence, and the genuine service to the people. The entire nation trusts that you will implement and oversee crucial initiatives that will improve public safety and security concerns in our communities. Our people expect to see reforms under your leadership, positive changes that will make the agency more capable, responsive, and truly corruption-free, even amidst the many challenges that we face at present. The foundation of effective law enforcement is public trust, rooted in constant and open public engagement. Thus, it is incumbent upon you, our new generals, to prioritize dialogue, collaboration, and cooperation within the communities that you serve. You must likewise nurture a bond of mutual respect and support, where the people have faith and confidence in their police force. To achieve this, it is imperative that we reiterate our zero-tolerance policy for corruption and human rights abuses within the PNP and, for that matter, in all of government. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, walang puwang para sa hanay ng ating kapulisan ang korupsyon.
pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang katiwalian ng mga illegal na gawain. As officials, you're responsible for ensuring that all PNP personnel uphold the highest standards of ethics, professionalism, and respect for human rights. I also expect that you will lead by example so that every officer and member under your commands will adhere to these same principles. I assure you that the national government will continue to find ways to pursue the modernization of the PNP, and that's together with our efforts to build a new Philippines where both the government and citizens work together for progress and for prosperity. And we will also equip our police forces with the latest technology and training and resources to bolster your capabilities. This will enable you to contribute in maintaining peace, which is the backbone of our society's stability and well-being. Hand in hand, let us lead our nation towards genuine and meaningful transformation. May this milestone in your career inspire you further to lead once more with excellence and honor as you drive the PNP towards a new Philippines that is safer, more just, and more prosperous for every Filipino. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Hindi sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang panukalang magpatupad pansamantala ng bawas taripa sa bigas para matugunan ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Ito ang naging tugon ng Pangulo sa rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA na bawasan ng taripa sa mga imported rice para mabawasan ang presyo ng mga lokal na bigas sa mga palengke. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi pa ito ang tamang panahon para magbaba ng singil sa taripa dahil base anya sa projection ng pandaigdigang presyo ng bigas ay bababa ito. Dagdag pa ng Pangulo, kalimitang bumababa ang taripa kapag tumaas na ang presyo. Samantala, sinabi ng Pangulo na mananatili pa rin ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Ayon kay Pangulong Marcos, pag-aaralan munang mabuti ng gobyerno kung kailangan na itong itigil o manatili. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sinimulan ng gumulong ang pagkakaroon ng mga permanenteng kadiwa stores sa iba't ibang research centers ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry o DABPI. Layunin nito na mailapit pa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang flagship project ng Department of Agriculture. Simula unang linggo ng Setyembre, ilang kadiwa stores na ang binuksan sa DABPI Guimaras National Crop Research Development and Production Support Center, DABPI NCR-DPSC sa Los Baños, Laguna, Davao at La Granja sa Negros Occidental. Kasama rin sa target na buksan ng DABPI NCR-DPSC sa Baguio City sa Setyembre 28. Sa panig ng BPI, tiniyak nito ang patuloy na suporta sa pamamagitan ng pamamahagi ng magagandang kalidad ng binhi, production, management at marketing para matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang produkto sa mababang presyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinisikap ng National Food Authority o NFA na matugunan ang manipis na buffer stock ng bigas sa bansa. Ayon kay NFA Administrator Roderico Bioco, nais nitong maiangat sa 15 hanggang 30 araw o isang buwan ang buffer stock level alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Para makamit ito, mangangailangan anya ang ahensya ng 20 bilyong pisong pondo. Tiniyak ni Bioco na bagamat nasa 9 bilyong piso lamang ang pondo ng ahensya na nakalaan sa susunod na taon para sa pagbili ng palay, ay tutulong ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para saluhin ang 11 bilyong pisong pondo.
Kaugnay nito, kinumpirma ni Bioco na nagsimula na silang bumili ng palay sa mga magsasaka sa bagong presyo nito. Ilan sa mga magsasakang nakinabang na ay mula sa Dipolog City at Surigao del Sur. Nasa kabuang 8.5 bilyong piso ang pondo ng NFA para sa pagbili ng palay sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Sa iba pang mga balita, confidential at intelligence fund ng mga ahensyang walang kinalaman sa national security mas dapat ibuhos sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ayon kay Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, dahil sa budget cut, may 4 na priority projects ang hindi mapopondohan para sa susunod na taon at isa ritong special project for the West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Binigyan diin ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano ang kahalagahan ng mapaglaanan ng sapat na pondo ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng ahensya, tinukoy ni Paduano na mula sa orihinal na 2.2 billion pesos na budget proposal, 1.4 billion pesos lang ang inaprubahan ng DBM sa 2024 National Expenditure Program. Dahil anya sa budget cut na ito, may 4 na priority project na hindi mapopondohan para sa susunod na taon. Isa rito ang special project for the West Philippine Sea. Mahalaga pa man din anya ang programa na ito upang mabantayan ang external threats ngayon sa katubigan ng bansa. Kaya naman hirit ni Paduano, imbis na bigyan ng confidential at intelligence fund ang mga ahensya na wala namang kinalaman ang mandato sa national security, ay ilipat na lamang ang pondong ito sa NICA. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagkasundo ang liderato ng Kamara na alisin ang Confidential and Intelligence Fund o CIF ng mga ahensya ng gobyerno na hindi sakop ang intelligence at security. Sa isang joint statement, inihayag ng mga political party ang pagsuporta sa desisyon na ilipat ang CIF pandagdag sa pondo ng security agencies, partikular sa nakatutok sa pagbabantay sa West Philippine Sea o WPS dahil sa umiinit na tensyon doon. Ang realignment ng pondo ay ilalagay sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, National Security Council o NSC, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR upang palakasin ang kapasidad at kakayanan sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ang joint statement ay nilagdaan nina Rizal 1st District Representative Michael John Duavit, Pangulo ng Nationalist People's Coalition, Agusan del Norte 1st District Representative Jose Aquino II, Secretary General ng Lakas Christian Muslim Democrats, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ng Nationalista Party, Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, Vice President for Mindanao ng PDP Laban, Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, Pangulo ng National Unity Party at Barangay Health and Wellness o BHW Party List Representative Angelica Natasha Co na kumakatawan sa Party List Coalition Foundation Incorporated. Kabuang 7.2 bilyong piso ang Confidential at Intelligence Fund o CIF na nakapaloob sa 2024 National Expenditure Program. 4.3 bilyong piso ang para sa Confidential Fund at 4.9 bilyong piso para sa Intelligence Fund. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Foreign Affairs o DFA hindi nanghihingi ng confidential funds. Pinuri ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang DFA at sinabing isang modelo ng fiscal integrity ang ahensya at dapat gayahin ng ibang civilian government agencies. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ninfa Asuncion. Hindi nanghihingi ng confidential fund ang Department of Foreign Affairs o DFA.
Ito ay kahit pa sa pagdinig ng kanilang panukalang 2024 national budget ay minumungkahi ni Senador Ronald Pato de la Rosa na bigyan sila ng ganitong pondo para mapanindigan ang interes ng Pilipinas. Pero sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo, hindi nanghihingi ang kanilang ahensya ng Confi Fund. Pinuri naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang DFA para sa posisyon nilang ito. Ayon kay Pimentel, ang DFA ay isang modelo ng fiscal integrity at dapat itong gayahin ng ibang civilian agencies ng gobyerno. Sa ngayon, pasado na sa Senate Committee on Finance ang panukalang 2024 budget ng DFA at inendorso na sa plenaryo ng Senado. Mula Senado, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Umabot na sa mahigit 2,000 ang show cause orders na naipalabas ng Commission on Elections kaugnay sa mga reklamo ng premature campaigning sa BSKE 2023. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pinakahuling bilang ng show cause orders na ipinalabas ay 385 at kabuang 2,558. Mayroon na rin anya silang natanggap na paliwanag sa 304 na kandidato na naisyuhan ng show cause orders. Patuloy ang pag-aaral ng COMELEC Task Force sa mga natanggap na reklamo na maaring madagdagan pa ang naturang bilang sa mga susunod na araw. Aabot sa 110 ang posibleng masampahan ng diskwalifikasyon base sa inisyal na pagtasa ng Task Force kontra EPAL. Ibinasura ng COMELEC ang 160 na mga reklamo dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dagdag na solar-powered irrigation projects prioridad ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa NIA, nakalinya na sa 2024 ang solar-powered irrigation projects sa 183 sites sa buong bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Tinatarget ng National Irrigation Administration o NIA na palawakin pa ang pagpapatayo ng mga solar-powered irrigation projects sa susunod na taon. Ayon sa NIA, nakalinya na sa 2024 ang solar-powered irrigation projects sa higit 100 sites nationwide. Popondohan ito ng 1.7 bilyon na inaasahang makakapagpatubig naman sa higit 2,000 ektarya ng lupang sakahan. Bukod dito, may karagdagan pang 791 na potential sites ang isinusulong na maisama rin sa solar-powered irrigation projects na sakop naman ang nasa halos 40,000 ektarya ng agricultural land. Sa taong ito, 17 solar irrigation projects na ang nakumpleto ng NIA na may katumbas na 117.3 milyon. Kasalukuyan na rin ito napapakinabangan na higit 800 magsasaka at naghahatid ng irrigation water supply sa higit 800 ding ektarya ng lupang sakahan. Tiniyak naman ng NIA na patuloy itong magtataguyod ng mga proyektong magsusulong ng renewable energy lalo ngayong nananatiling mataas ang halaga ng krudo na nakakaapekto rin sa mga magsasaka. Punto pa nito, nakatutulong ang proyekto para mapatatag ang rice production pati na ang food security sa bansa. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, financial subsidy ng 21 rice retailers sa bayan ng Bayambang, Pangasinan natanggap na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab.
Naawatla na sa idwamplotan sa kaya rice micro-retailers jad balaya bayambang luyag na Pangasinan. So sa financial subsidy da ya initarya gobyerno. Linauloan na sari empleyado na Department of Social Welfare Development kaiba sa Municipal Social Welfare Development Office tan bayambang Poverty Reduction Action Team. So ginawan impangitar na sa financial subsidy na sari benepisyaryo. Balang sinansakay at sikada at inmawat na 15,000 na financial subsidy. Iya at inter na gobyerno pian makaalwas ira at epekto na sa inlagsabyagan ka na gobyerno unong Executive Order No. 39 ya pangitunton at sa price ceiling para at regular tan well-milled rice. Sarayan inmawat na financial subsidy at malat ya din malan at validation na sa Municipal Agriculture's Office tan sa Department of Trade and Industry. Wadman met iraso arom na rice micro-retailers yan ang lapod syudad na San Carlos ya inmawat met na sayan tulong. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sarah Kayabya para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sarah mula dyan sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Montañosa Organic Agriculture Practitioners Association nakatanggap ng mga kagamitang pansaka mula sa Organic Agriculture Livelihood Project ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Naikan kadagiti mausar ken supply pang agrikultura ti Montañosa Organic Agriculture Practitioners Association manipod iti Organic Agriculture Livelihood Project ti Department of Agriculture Cordillera Regional Office. Sigon iti Mountain Province Provincial Government Information Office karaman kadagiti farm supplies ken materials ken naited iti organisasyon ket water tank, plastic sheet, mesh net, bended pipes, crates, garden hose, molasses, kanda dumapay. Iti turnover ceremony tinasao nga tulong inalukoy met ni Governor Bonifacio Lacquasan Jr. ti umili at tumulong iti promosyon dagiti organiko a produkto ti agrikultura tadayto iti maysa kunana a sikreto iti atiddog a biag. Kabayatan na kasuportar met ti provincial government kadagiti Mannalon maisaysayang katunggal Lunes dito'y Provincial Plaza Bontoc ti kadiwa ng ani at kita. Daytoy ket tapno adda mangilakwan dagiti babasit a Mannalon kadagiti produkto da kas ti organiko anateng prutas ken da dumapay. Damag narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Kabuo ang 14 na rice retailers ng Kalinga tumanggap ng cash aid. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Pakabuklan nga sa kapulo ket upat nga rice retailers dito'y Kalinga, iti imawat ti cash aid baba ni DSWD Sustainable Livelihood Program. Namon dayto iti PBS DCRK Radio Pilipinas kini Maria Cecilia Baral iti DTI Kalinga. Naramid ko na iti distribution by batch kalang iti nagtulnog iti Executive Order 39 nga mangipatungpal iti rice price cap nga 41 peso iti regular milled rice ken 45 peso para iti well milled rice. Dinakamat pa ni Baral nga darag iti unlicensed rice retailers ken sari-sari stores nga glaklako iti bagas nga eligible nga imawat iti nasaw nga aid. Iti joint monitoring team para iti panakipatungpal iti rice price cap ken DTI Kalinga, DA, PNP, City LGU Tabuk ken Dadumapay. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin ang ipatpadamag para iti Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo ngayon sa Lucena. Kauna-unahang school-based Dole Tupad program inilunsad sa Tayabas City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles.
Inilunsad po ng kaunahang school-based DOLE tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program sa Luis Palad Integrated School, Tayaba City. Umabot sa 667 na Tayabasin mula sa first batch ang napili maging bahagi ng programa na dadaan sa interview ng DOLE bago maging ganap na beneficiaries. Ayon kay Konsehal Farley Abrigo, madaragdagan pa ang mga ito dahil kabuo ang 2,500 beneficiaries mula sa Tayaba City ang inaprubahan ng DOLE. Sasakupin ng TUPAD workers ang paglilinis at pangangalaga ng lahat ng 35 paaralan sa lungsod. Isinabay din sa pagtaas ng minimum wage ang sasahuri ng mga benepisyaryo mula 470 pesos kada araw ay makatatanggap na ang mga ito ng 520 pesos na arawang kita. Dahil dito aasahan ang kabuoang sweldo ng 5,200 pesos para sa 10 araw na pagtatrabaho ng TUPAD workers. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, tugon para sa mental health challenges na kinakaharap ng mga kabataan sa lungsod ng Calbayog, available na sa mga piling paaralan sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Available nga operational na ang Purple Desk sa mga magkadurdilain nga eskwelahan sa syudad San Calbayog, Samar. Ini nga mga eskwelahan maawan masunod: Rafael Lentejas Memorial School of Fisheries, Trinidad National High School, San Policarpo National High School nga Northwest Samar State University. May hinumduman nga durungan nga iginlunsad ang Purple Desk sa mga iginsere nga eskwelahan sa Setyembre 21 ngan 22, 2023 San Calbayog City Youth Development Office, SERAC, Kaupod and Provincial Youth Development Office, San Samar LGU. Gintitinguhan ni Governor Shari Antan nga ini nga SERAC Purple Desk magserbe nga safe space sa mga kabataan nga may ginatubang nga mental health challenges. Ang katuyuanan sa Purple Desk makabulig mapakaupay and mental health outcomes sa lalawigan sa Samar, pinaagi sa paghatag sa primera nga mental health services nga available nga accessible sa nga tanan nga Samarnon. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Sitwasyon sa isang kulto sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte, kabilang sa mga tinalakay sa pagbisita ni COMELEC Chairman George Garcia sa Caraga Region. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipahigayon kagapong adlaw, Setyembre 26 sa COMELEC Caraga ang panagtagbo sa mga miyembro sa Regional Joint Security Control Center o RJSCC ning rehiyon aron hisgutan ang malabot nga Oktubre 30 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKA. Sa pagginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Attorney Ernie Palanan, ang Provincial Election Supervisor sa Surigao del Sur, nga maong command conference ang gitambungan mismo sa ilahang chairman nga si Attorney George Erwin Garcia. Sumala pa nga ubay-ubay ang naiskutan sa maong panagpulong kundi usan niini maong kasamtang sitwasyon dito sa Sitio Kapihan, Barangay Sering, lungsod sa Socorro, Surigao del Norte, labi na ang kontrobersiya nga gikalambigitan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na usama pagkakulto. Gawas niini gisusi-usab sa COMELEC Chairman kung unsa nakaandam ang rehiyon alang sa malabot nga eleksyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Hulo
Maganda ang feedback na natanggap ng DSWD sa mga decommissioned MILF combatants sa Sulu sa isinagawa nilang re-engagement activity. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Marayong in mga feedback nagkatayma si mga tao sa Department of Social Welfare and Development at DSWD hakataasan ang mga decommissioned MILF combatants sa piaon re-engagement activity dito sa Sulu National High School Gymnasium, Barangay Bangkal, Patikul, Sulu, sin kahapon ibanta kisayaon. Hakapag pangasubo sin DXSM, Radyo Pilipinas, Sulu, kan Norhata Benito, Normalization Officer sina Decommission Project, aun pitong gatus kapituan taglimatal bilang sin Moro Islamic Liberation Front at awa MILF, amin na decommission sin parinta, indekso nila Kiari Palupasug. Malinggan nung Benito, labi 5 gatus tayan inakagwa, hasawabing kayo na niya tuwa kapuan, wala na nakasaot hapag ka rin nila. Samantara, biyay taray sa Benito, mapuas na yung hanggatos ngayon pilakyatukbal muna tatabangan sin opis sila, makajari pa isa makakawa sina kaibanan pa mga pagsangsa, diyan na sina medical, iban sina kaibanan pa. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Adilicino, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma Gino mula dyan sa Hulo at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ihatid sa atin na ating kasama na si Erwin Benyano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Nagpayag ng suporta ang Securities and Exchange Commission o SEC sa panukalang naglalayong pababain ang singil sa tax sa bawat stock transaction. Sa isang payag, ikinalagod ni SEC Chairperson Emilio Aquino ang hakbang ng mababang kapulungan para mapataas ang capital market sa Pilipinas. Ang hakbang niya ay pagkilala sa kontribusyon at potensyal ng financial sector na tumulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Kamakailan nang ihain sa Kamara ang House Bill No. 9277 na naglalayong pababain ang stock transaction tax sa 0.1% ng stock value mula sa kasalukuyang 0.6%. Layon din ng panukala na bawasan ang tax sa dividends ng foreign non-residents mula 25% patungong 10%. Ayon kay Aquino, makikipagtulungan ng SEC sa mga mambabatas nang sa gayon ay masigurong ang bagong batas at polisiya ay magiging reflective sa pangangailangan at demand ng market investors habang binabalanse nito ang tungkulin bilang regulator. Ang House Bill 9277 na kasalukuyang pending ngayon sa committee level ay substitute bill ng House Bill number 8958 na may kaparehong layon para palakasin ang domestic market sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, magbubukas ng 2 bagong factories ang China-based electronics company na Grandson Advanced Electronics Company Incorporated sa Batangas. Ito ang iniulat ng Board of Investments o BOI matapos i-disclose ni Shenzhen Grandson Chairperson at founder Charles Wu ang expansion plan ng kumpanya sa Pilipinas kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Seferino Rodolfo kamakailan. Ayon sa BOI, ipinaalam ng businessman kay Yusek Rodolfo na planong buksan ng kumpanya ang 2 factory sa pagtatapos ng 2025 na siya namang dagdag pasilidad sa kasalukuyang audio devices production facility nito sa Batangas.
Ang grandson ay global producer ng wired at Bluetooth headphones, Bluetooth speakers, drivers at iba pang kalintulad na intelligent devices. Ayon naman kay Philippine Trade and Investment Center Commercial Consul Froilan Emil Pamintuan, sa kasalukuyan ay mayroon ng humigit 3 bilyong pisong total investment sa Pilipinas ang kumpanya at inaasahang aabot na sa 1,000 ang empleyado nito sa pagtatapos ng 2023. Dagdag ni Pamintuan, target ng kumpanya na mapataas pa ang empleyado nito sa bansa sa 8,000 pagsapit ng 2028. Ang expansion ng Shenzhen sa Batangas ay itinuturing na isa sa bunga ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa China noong Enero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang plano nitong pag-aalok ng bagong bond para suportahan ang expansion nito. Sa inilabas na stock exchange filing, sinabi ng Ayala Group-owned bank na mag-aalok ito ng 5 bilyong pisong fixed rate bond sa susunod na buwan na siya namang nakatakdang mag-mature pagsapit ng 1.5 taon. Ayon sa BPI, magsisimula ang offer sa Oktubre 17 at matatapos sa Nobyembre 3 ngayong taon. Ang alok na bond ay mayroong 1 milyong pisong minimum na may additional increment set na 100,000 piso. Wala pang ibinibigay na detalye ang BPI kaugnay sa magiging indicative interest rates ng nasabing bond sale. Nasa kalagitnaan ngayon ang BPI ng pagkukumpleto sa acquisition at merger nito sa Robinsons Bank na pagmamayari ng pamilya Gokongwei. Kamakailan ng aprobahan ng Philippine Competition Commission ang merger ng dalawang bangko habang hinihintay pa ng mga ito ang approvals mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Securities and Exchange Commission. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Pañano. Magandang araw po muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Tumulak sa singles quarterfinals si number 4 seed Alex Ayala sa kanyang unang pagsalang sa Asian Games sa Hangzhou, China, pati na rin ang pagpasok ng mixed doubles third round kasama si Francis Casey Alcantara. Tinalo ni Ayala ang 13th seed na si Rutuja Bosale ng India 7-6 at 6-2 nitong second round. Nakalusot si Ayala na naging WTA World number 190 itong linggo sa unang round dahil sa kanyang ranking at tinalo niya sa second round si Sara Ibrahim Ka ng Pakistan 6-0 at 6-0. Sa quarterfinals, ang 3-time Southeast Asian Games bronze medalist na may 4 na ITF Women's Singles titles ay makikipagtunggali kay 11th seed Kyoka Okamura ng Japan. Samantala, ang kanyang mixed doubles partner na si Alcantara ay bigo sa men's doubles kung saan kasama si Ruben Gonzalez ay nakalasap ng kabiguan sa unang round laban sa mga Thais 6-4, 4-6 at 5-10. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gumanda ang record ng Gilas Pilipinas men's 3-on-3 team sa 2-0 pagkatapos talunin ang Chinese Taipei 17-12 sa pagpapatuloy ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Nanguna para sa Gilas si Brian Sajonia sa nagawa nitong 6 na puntos, kasunod sina JR Pasaol at Justin Sanchin na kapwa nakascore ng tig-4 na puntos bawat isa,
at si Bismarck Lina na nakapag-ambag ng 3 puntos. Nangunguna na ang Pilipinas sa Pool A kung saan una nilang tinalo ang Jordan 13-8 sa kanilang opener. Ang mananalo sa 4 na grupo ay diretsyong papasok sa quarterfinals habang ang ikalawa at ikatlong koponan ay maglalaro sa cross-pool games para malaman kung sino sa kanila ang makakakuha sa huling 4 na pwesto sa quarters. Makakalaban ng gilas ang Hong Kong ngayong Miyerkules sa kaparehong venue sa DQ Basketball Court. Samantala, maganda ang panimula ng Philippine softball team kung saan tinalo nila ang Thailand 11-0 sa loob lamang ng 4 na innings na ginanap sa Shaoxing Baseball and Softball Sports Culture Center. Nakatama si Skylene Eliazar ng 2 runs at 2 runs batted in o RBIs habang ganun din ang nakuha ni Nicole Hamode. Makakalaban naman ng Pilipinas softball team ang China ngayong Miyerkules at ang South Korea sa Huwebes at inaasahan nilang makakuha ng isa sa 2 top 2 spot sa Group A para makapagkwalipika sa Super Round. Ang balitang iyan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mainit ang unang pagsalang ng San Beda University sa kanilang unang laban sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sinakmal ng Red Lions ang Arellano University 85-61 sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Hindi mapigilan si Jacob Cortez sa nagawa nitong 16 na puntos kung saan 12 puntos ay mula sa 3-pointers habang nakagawa din ng 5 assists, 3 rebounds at 2 steals. Nag-ambag naman si Dami Kuntapay at James Payusing na kapwa nakascore ng tig 13 puntos bawat isa habang naka-12 at 11 puntos sina Yuken Andrada at Peter Alfaro ayon sa pagkakasunod. Nanguna naman sa panig ng Arellano si Jidan Ongotan sa nagawa nitong 16 na puntos at 5 rebounds habang tumulong si Lawrence Capulong sa kanyang 10 markers at 9 na boards. Ito ang unang talo ng Chiefs sa pangungunan ng kanilang bagong head coach na si Chico Manabat at 9 na bagong players sa kanilang koponan. Sunod na makakalaban ng Red Lions ang Mapua University sa Biyernes habang makakatapat naman ng Chiefs ang San Sebastian College Recoletos sa Sabado na parehong gaganapin sa San Juan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong Chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Muling itinanggi ni Claudine Barreto na may alitan sila ng mga kapatid niyang sina Gretchen Barreto at JJ Barreto. Sa Instagram o IG, ibinahagi ni Claudine ang screenshot ng video call niya sa mga nakatatandang kapatid. Sabi nga ni Claudine sa caption, quote and unquote, "I miss you both terribly. I love you my ate and Kuya JJ Barreto so much."
Sa comment section, isang fan account ng aktres ang nagkomento. Ayon dito, masaya siyang naayos na ang gusot sa pagitan ni Claudine at mga kapatid nito. Buong komento ng netizen, quote-unquote, "Finally, I'm so happy to see you guys hugging and kissing reconciled. Praise God." Pero itinanggi naman ni Claudine na nagkaroon sila ng problema o away ng kanyang mga kapatid. Hindi lamang daw sila nakikita dahil abala siya sa shooting ng pelikula niyang Loyalista. Buong komento ni Claudine at official_Claudine, "Thank you sweetheart, pero di kami nagka-problema or away ng ate ko. Di lang talaga kami nakikita because nag-shooting ako ng Loyalista." Nauna na rin sinabi ni Claudine noong September 5 na binigyan siya ng bagong gadget ni Gretchen bilang regalo nang magkasakit siya. Ito ay paraan ng kanyang ate para spoil siya. Samantala, ibinahagi ng kuya niyang si JJ ang mga kaparehong pictures ng video call nila kay Claudine. Caption niya, "Love." Ayan, love lang yung sinabi ni JJ. Marami na rin naman ang naghihintay kung kailan tuluyang magkakasundo naman si Claudine at ang isa pa nitong kapatid na si Marjorie Barreto. Samantala, ang mga binitawang salita ni Lexie Gonzalez tungkol sa mga ahas sa showbiz ang nagpainit ng panel interview sa MediaCon para sa Regal Studio Presents. Naungkat ang issue ng ibahagi ni Lexie na marami na siyang naengkwentro ng mga taong maituturing na ahas at plastic. Pag-amin niya, quote-unquote, "Marami at sa industriya natin hindi naman mawawala yan. Pero ano kasi, minsan alam natin kung dapat ang battles natin. We must choose our battles." Sabay na tawang hirit ni Lexie, quote-unquote, "Maraming tao who will drag you down, gustong agawin ang boyfriend mo." Hindi naman daw siya basta pumapatol sa mga ahas at plastic. Aniya, quote-unquote, "Pipiliin mo na lang kung saan ka lalaban kasi kung hindi naman worth it, bakit mo lalabanan?" Nilinaw naman ni Lexie na secure siya sa relasyon nila ng kapwa-aktor na si Gil Cuerva. Naungkat ang issue tungkol sa mga ahas sa relasyon ng ipaliwanag ni Lexie na hindi hadlang ang pagkakaroon niya ng ibang ka-love team sa relasyon nila ng aktor. Sabi nga ni Lexie, quote-unquote, "Ako kasi with loyalty comes trust Importante talaga sa relationship ang tiwala. Lalo na sa industriya natin, di ba? Aminin na natin, marami dyan na ahas. Marami dyan na mga plastic. Pero nasa iyo na yan if you trust your partner." Sa kaso na ni Gil, marami raw ang tiwala nila malaki ang tiwala nila sa isa't isa. Quote-unquote, "Kasi kami ni Gil, we're in the same industry, pareho kaming actors, so naintindihan namin ang isa't isa. I trust him the same way na he trusts me, and dahil doon, sa tiwalang iyon, meron kaming loyalty sa isa't isa." At sa pagtatapos ng ating segmento, nagdesisyon si Kirk Bondad na manatili munang single dahil pakiramdam niya ay unfair sa babae kung makikipagrelasyon siya sa puntong ito ng kanyang buhay. Si Kirk na isang Filipino-German ay modelo at reigning Miss World o Mr. World Philippines. Nakababatang kapatid siya ng model turned actor na si Clint Bondad. Ayan, pahayag ni Kirk, quote-unquote, "I'm single. I like my single life right now. It gives me a lot of room to grow." Itinutuon ni Kirk ang kanyang atensyon sa mga obligasyon niya bilang title holder at sa mga katrabaho niya. Sabi pa nga ni Kirk tungkol dyan, quote-unquote, "I see a lot of love with the work that I do. But not only with that, but also see my friendships that I have. And I couldn't be bothered, but I'm happy, and I'm well." Pabor din daw sa kanyang hindi muna pumasok sa isang relasyon. Paliwanag niya, quote-unquote, "I wouldn't say it's a distraction. It wouldn't be fair to the female that I would be in a relationship with simply because my life is very demanding, time-consuming. And from my side, I wouldn't be the partner that I wish I can be simply because of the time commitment."
Bukod daw kasi sa demands ng kanyang titulo, nais ni Kirk na handa siya kung sakaling magkaroon na ng schedule ang susunod na Mr. World pageant. Mayo ng kasalukuyang taon nang i-anunsyo ni Kirk ang breakup nila ni Miss Eco International 2022 Kathleen Payton. Sa kanyang IG account, kinumpirma mismo ni Kirk na mutual ang decision nila ni Kathleen na maghiwalay. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa, muli nais po namin kayong imbitahan na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Ngayon pong araw na ito, bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kay Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating mga segmento para sa ating business news kay Erwin Peñano, sa ating sports news kay Leo Magbayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad